Ano ang unang pumapasok sa isip mo sa tuwing naririnig mo ang salitang lola? Marami bang alaala ang nanunumbalik at nananariwa sa puso mo? Marahil halos lahat sa atin ay may magandang alaala na nabuo sa piling ng ating mga lola. Ngunit may iba rin naman sa atin na hindi nabigyan ng pagkakataon na makasama at maramdaman ang pagmamahal ng isang lola. Saan ka man sa dalawa, ay hayaan mong haplusin ang kwento natin ng puso mo bilang isang apo. Ang kwentong iyong maririnig ay tungkol sa wagas na pagmamahal ng isang lola sa kanyang apo. Hindi ko pa rin mawari sa aking isipan ang mga alaala na naiwan ng aking lola. Sa likod ng aking mga ngiti ay may nakakubling pait ng sandali at ang dating liwanag ay unti-unting nagdidilim. Sinubukan kong tanggapin ang kanyang pagkawala. Ngunit mas mahirap pala dahil sa oras na ipikit ko ang mga mata, tanging mukha niya lamang ang nakikita ko. At mas dobling sakit pa dahil sa pagbukas ng aking mga mata ay alam kong kailanman ay hindi ko na makikita at mahahawakan ang kanyang mukha. Nang makita ako ng aking mama na nakatulala ay agad na lumapit sa akin at biglang tinapik ang aking balikat na naging dahilan ng pagkagulat ko. Anak, huwag ka nang mag-alala sa lola mo. Alam ko na masakit para sa'yo ito. Dahil kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, ay doble ng sakit ng nararamdaman ko. Masakit para sa atin ang kanyang pagkawala. Ngunit mas masakit na makita siyang nahihirapan. Ma, sana nasa tabi niya ako nung panahong nahihirapan siya. Kapag tinatawag niya yung pangalan ko, sana. Anak, tama na. Alam mo ba nitong mga nakaraang buwan ay lagi kang binibida sa akin ng lola mo? Ano pong kinikwento niya tungkol sa akin? Maganda po ba o pangit? Ano bang gusto mong marinig? Naman. Siyempre, yung maganda. Ni isang beses hindi sumakit ang ulo niya sa akin. Siguro sa'yo po, oo. Ay, pasaway kang bata ka. Oo, at naging pasaway ako noon. Dahil alam mo, bata pa. At akala ko ay alam ko na lahat sa mundo. At yun ang binibida sa akin ng lola mo. Na magkaiba tayo. Dahil tama ka. Pasaway ako at ikaw ang matinong version ko. Sana masaya na siya ngayon, no? Sana magkasama na sila ni Lolo. At sana, kung nasan man sila ngayon, hiling ko na masaya sila. Ito na lang ang pambawas sa sakit ng nararamdaman natin ngayon. Ang isipin na masayang masaya na sila ngayon. Noong nasa elementarya pa lamang ako, kada sisikat ng araw agad akong pumupunta sa bahay ng aking lola. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay namin sa kanya. Maagang umaalis si mama upang magtrabaho sa bayan, kaya't laging ganito ang ginagawa ko tuwing umaga. Binibilin ako lagi ni mama kay lola, kaya nasanay na akong siya ang lagi kong kasama sa buong araw. Lola? Lola? Lola! Ano at umagang-umaga ay nandito ka na at nagsisigaw? Tutulungan po kitang magdilig ng mga halaman mo. Ay nako, wag na at baka malunod lamang ang mga ito. Kita mo kung ano ang ginawa mo sa isang yun? Napabusangot na lamang si Lucy nang naalala niya ang kanyang ginawa sa isang sa mga halaman ng kanyang lola. Pumasok ka na sa loob at nandoon na ang paborito mong pandesal at purong kape. Kumain ka na roon. Susunod na rin ako at matatapos na rin naman ako rito. Hihintayin na kita, La, para sabay na tayong kumain. Patuloy sa pagdidilig si Lola hanggang sa nakita kong naglalakad na papalapit si Mama. Sabi ko na nga ba't nandito ka lang? Kanina pa ako hanap sa yung bata ka. Ma, alis na po muna ako. Kayo na po muna ang bahala sa malikot niyong apo. Sige, anong oras ka uuwi? Baka medyo gabihin po ako at marami pang customer ngayon sa pinapasukan kong karinderya. O siya, sige. Ako na ang bahala rito sa anak mo. Lola, magpapaalam po ako kay Mama na dito na muna ako sa inyo para may kasama kayo. Total, naman lagi siyang busy sa trabaho niya. Papayag kaya ang mama mo? Oo naman, La. Wala rin naman akong kasama sa bahay, kaya sure akong papayag si Mama. At saka para may kasama ka na rin po. O siya, sige. Magpaalam ka sa mama mo. Halika na at malilate ka na sa school. At pagsapit ng gabi. La, ano po ba yung niluluto mo? Napakabaho naman po.
Ang tawag dito ay balaw. Masarap ito. Halika't tikman mo. Masarap po ba talaga yan? Ang baho po ng amoy. Oo naman, Apo. Masarap ito. Alam mo ba na ito ang pinakagusto naming ulam ng mama mo kapag wala kaming maisip na uulamin sa gabi? Tikman mo nang malaman mo. Titikman ni Lucy ngunit hindi niya nagustuhan ang lasa nito. La, ang pangit po ng lasa. Hotdog na lang po lamin ko. Ay, naku kang bata ka. Ngunit tila totoo nga ang kasabihan, sa bawat saya, ito'y may kapalit na luha. Dahil kung kailan napamahal na ako ng lubusan sa kanya, dumating naman ang mga hindi ko inaasahang pangyayari sa aking buhay. Nasa unang taon ako ng kolehiyo nang mapansin kong parang unti-unting nanghihina na ang aking lola. Ngunit ito'y pinagsawalang bahala ko lamang dahil pag nakikita ko naman siya ay laging masaya at masigla. Siguro ay dahil sobrang pagod lang at matanda na. La, hindi po ba tayo kukuha ng mga kamote ngayong araw? Hindi muna siguro, Apo. Pero meron pa riyang natira noong huling kuha natin. Nagugutom ka ba? Teka't lalagaan ko para sa'yo. Wag na po, La. Ako na lang po. Kaya ko naman po. Okay lang po ba kayo, La? Oo naman, Apo. Medyo inuubo lang. Nasobrahan ata ako sa pagkain na dalang ice cream ng mama mo kahapon. Siya nga pala, La. May maganda akong balita sa'yo. Diba nasabi ko sa inyo na nag-enroll na po ako? At first year college na po ako ngayong pasukan. Lola, nakapasa po ako! Napakagaling naman ng apo ko. O ede kukuha ka ng boarding house niyan. At medyo malayo-layo ang eskwelahan mo dito sa atin. Yun na nga po ang magiging kalalabasan. Pero malayo pa naman po ang pasukan, kaya hayaan na muna po natin. Marami po tayong araw na susulitin na magkasama. Nasabi mo na ba ang balitang iyan sa mama mo? Hindi pa po, La. Mamaya po pagka-uwi niya. Nagpaalam na si Lucy sa kanyang lola na uuwi muna siya dahil nais niyang sabihin ang magandang balita sa kanyang mama. Nihakap ni Lucy ang kanyang lola bago siya umalis. Nakauwi na si Lucy sa kanilang tahanan at naabutan niyang nagluluto sa kusina ang kanyang mama. Ma, mano po? Ang bango naman po niyan. Mama, ano pang niluluto niyo ngayon? Ano pa ba? Di ang paborito mong sinigang na baboy. Alam ko kasi na na-miss mo ang luto ko dahil lagi kang nasa bahay ng lola mo. Kaya naisip kong ipagluto ka. Sus! Napaka-sweet at swerte ko naman sa mama ko. Excited na po ako na matikman ang niluto mo para sa akin. Ay ma, bago ko po makalimutan, may magandang balita po ako sa'yo. Di ba po, nag-enroll ako ng first year college sa CNSC. Tapos nakapasa po ako. At nakuha ko ang kursong gusto ni Lola para sa akin. Oo naman! Ang galing naman talaga ng anak ko. Masaya ako para sa'yo dahil unti-unti mo nang natutupad ang mga pangarap mo. Kaso anak, hindi mapapalayo ka sa amin ng lola mo kasi kailangan mo mag-boarding malapit sa paaralan na papasukan mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ako muna ang mag-aalaga sa kanya at syempre, gabi-gabi ka namin tatawagan. Yun na nga po mama ang kinakabahala ko eh. Kasi hindi ako sanay na malayo sa piling niyo ni Lola. Dahil sa sitwasyon niya ngayon, lalo na siya ay matanda at nanghihina na. Kaya alam ko na mas kailangan niya ang pag-aalaga ko. Ma, wag na lang kayo ko tumuloy. Ayan naman na wag mong gagawin. Kasi alam mo naman na magagalit ako sa iyo at lalong hindi papayag ang lola mo. Huwag ka na mag-alala sa amin ng lola mo. Isipin mo na lang na magiging mas masaya kami kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Sige po ma, kapag natupad ko ang mga pangarap ko, ipapasyal ko kayo ni Lola sa paborito nating lugar at kakainin natin lahat ng pagkain sa iba't ibang mundo. Ikaw talaga anak, masyado kang palibero. Hindi yun na nga namin kaya ng lola mo magbiyahe sa ibang lugar sa buong mundo pa. Biglang tumawa si Lucy. O siya, halina't mag-asikaso ka na at kakain na tayo. Makikita ko na naman ang masaya mong mukha kapag natikman mo ang sinigang na baboy na paborito mo. Mama naman eh. Sandali lang po at magpapalit lang ako ng damit. Kasi po basa na po ng pawis ang buong kong katawan. Sige na, magpalit ka na para makakain na tayo. Kasi mas masarap ito kapag mainit pa. Opo ma. Pagkatapos ni Lucy magpalit ng damit, ay agad na siyang umupo sa hapagkainan.
at masayang-masaya ang mag-ina habang kumakain. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang petsa kung kailan aalis si Lucy sa kanilang tahanan para mag-aral sa malayong lugar. Habang palubog na ang araw, ay hindi na siya mapakali sa maghapon. Anak, kanina pa ako nahihilo ka titingin sa'yo. Pabalik-balik ka kanina pa, halos nasulit mo naman ang banding niyo ng lola mo kanina Bakit parang may bumabagabag pa din sa iyong isipan? Labis pa rin ba ang pag-aalala mo sa iyong lola? Mama, parang hindi ko kaya mapalayo sa piling niya ni Lola. Anak, tahan na. Huwag ka na mag-alala at ako na ang bahala sa kanya, okay? Huwag ka na umiyak. Dahil andito lang kami ng lola mo. At lagi mong tatandahan na mahal ka namin. Niyakap ng mahigpit si Lucy, ngunit baka sa mga mata ng mag-ina ang lungkot sa sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Lola. Sige na anak, maganda ka na ng mga damit mo na dadalhin bukas. Baka may mga nakalimutan ka pang gamit na hindi mo pa nailalagay sa bag mo. Naayos ko na po lahat. Mabuti pa matulog na tayo dahil mahaga kapag gigising bukas. Pumasok na sa kwarto ang mag-ina, magkatabi at magkakayakap sila sa pagtulog. Ma, maliligo na po muna ako para makapunta muna ako sa bahay ni Lola bago ako umalis. Sige na anak. Tapos na si Lucy sa paggayak ng mga gamit at nakaayos na ang lahat ng kanyang dadalhin. Pumunta siya sa bahay ng kanyang lola, dala ang mga gamit niya. La, andito na po ang paborito niyong apo. Apo ko, ang ganda naman ng suot mo ngayon. Aalis ka ba? Lola, opo, ngayon po ako alis. Ayoko po sana pero wala akong magawa kung dito pa rin ang pangarap ko. Para mas lalo kayong matawa sa akin ni Mama. Mamimiss ko po kayo ng sobra. Huwag ka nang malungkot, apo ko. Sige ka, mumultihin kita kapag nawala ako. Lola naman huwag kang magbiro ng ganyan. Alam mo, matanda na ako, apo. Makita lang kita na masaya ay okay na ako dahil napakabuti mong anak. La, pangako ko po mag-aaral ako ng mabuti para sa inyo ni Mama. At pangako ko rin po na dadalaw ako sa inyo tuwing linggo. Promise yan, apo ko ha. Opo, Lola. Promise ko po yan. Paalam na po, La. Niyakap ni Lucy ang kanyang lola at ilang saglit lang ay kailangan na niyang umalis, kaya naman nagpaalam na siya, ngunit labis ang lungkot at sakit na naramdaman ni Lucy habang nakatingin sa kanyang pinakamamahal na lola. Walang araw na hindi nakalimutan ni Lucy ang kanyang mama, lalong higit ang kanyang mahal na lola. Gabi-gabi ay lagi niyang kausap sa telepono at kung minsan ay nagagawa pang patawanin ng kanyang lola si Lucy para hindi siya makaramdam ng lungkot kahit malayo sila sa isa't isa. Kumusta ka na, apo? Okay ka lang ba riyan? Okay naman ako rito, La. Huwag mo po akong alalahanin masyado. Hindi ka naman ba nahihirapan sa pag-aaral mo? Nahihirapan din naman po. Lalo na po kung marami ang binibigay na gawain ng ibang guro. Tumigil na po kaya ako, La. Loko kang bata ka. Tumigil ka nga riyan. Biro lang po, La. Sige na po, patayin niyo na po ang tawag ng makapaghinga na po kayo. Tumawag si Lucy sa kanyang mama para kamustahin ang kalagayan ng kanyang lola. Ma, grabe ang saya po ng ginawa namin sa school. May event po na naganap kanina. Sumali po ako dahil parang kakaiba ang naramdaman ko kanina. Parang may bumubulong sa akin na magsaya pa ako at mag-enjoy. Masaya ako na okay at nag-i-enjoy ka riyan, anak. May mga kaibigan ka na rin ba dyan, anak? Opo, meron na rin naman po. Siya nga pala po. Kumusta na po si Lola? Hindi agad nakasalita ang mama niya dahil hindi alam kung paano sasabihin dahil ramdam niya ang saya ng kanyang anak habang nagkwekwento ito sa nangyari sa araw niya. Okay na okay lang ang lola mo. Huwag ka na mag-alala sa kanya. Mabuti naman po kung ganun. Ma, pwede ko bang makausap si Lola? Ay anak, natutulog na kasi ang lola mo eh. Kapag nagising siya, mahirapan na ulit makatulog. Ah, ganun po ba? Sige po, Mama. Bukas na lang po. Uuwi na rin naman ako bukas. At mamimiss ko na rin po kayo. May pasalubong rin po ako sa inyo. Masayang-masaya si Lucy na makakauwi na rin siya sa kanilang tahanan. Habang papalapit si Lucy sa kanilang tahanan,
ay nakaramdam siya ng sobrang bigat sa pakiramdam. Biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso, hindi siya mapakali. Animoy siya ay kinakabahan na walang dahilan at hinang-hina ang kanyang katawan. Mas lalong umusbong ang kanyang kaba at pagkataranta nang siya ay tuluyang nang makapasok sa loob ng tahanan at makita ang kalagayan ng kanyang lola. Find out what the future sounds like and discover what it means for brands in Culture Next, the annual trend report from Spotify. Download now at culturenext2022.byspotify.com. Nak, pasensya na ha. Di ko agad sinabi sa'yo kasi ayaw ng lola mo na maabala ka. Na maging sanhi ng pagkawala mo sa focus ng pag-aaral. Kaya mas minabuti ko na hindi na muna sabihin sa'yo. Mama naman! Sana sinabi niyo agad sa akin para nakauwi na agad ako. E di sana nakausap ko pa siya. Nakapiling man lang kahit sa ilang sandali. Tapos ngayon, maabutan ko na wala na siya. Anak, may binibigay siyang relo para sa'yo. Ibigay ko raw kapag dumating ka at lagi mo raw yan isuot para lagi mo siyang maalala kapag nawala na siya. Umiiyak si Lucy habang pinagmamasdan ang kanyang lola at ang relo na bigay niya sa kanya. Mama, hindi ko na siya makikita at mahawakan. Mayayakap. Isipin mo na lang na hindi na mahirapan pamuli ang iyong lola. Wala nang sakit, hirap, at bigat na kanyang mararamdaman. Sobrang sakit din sa akin nang mawala ang lola mo. At mas doble ang sakit para sa akin kapag nakikita kitang nasasaktan. Mahal na mahal ka ng lola mo. Lola! Ayoko pa! Gumising ka na! Hindi ko kaya, Lola. Parang awa mo na po. Hindi ko alam ang gagawin ko, Mama. Si Lola! Pumapadyak ang paa at nanginginig ang buong katawan ni Lucy dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang lola. Anak, tama na. Tama na. Niyakap ng mahigpit ang anak habang pinapatahan sa pag-iyak. Sa kabila ng nangyari kay Lucy, ay labis ang kanyang pagkalugmok sa sarili dahil sa hindi matanggap na katotohanan na nawala na ang kanyang pinakamamahal na lola. Araw-araw, wala siyang ganang kumain, laging nakatulala, lumuluha habang nakatingin sa kabaong ng kanyang lola. At walang tulog dahil mas gusto niyang mismo ang magbantay sa kanyang lola kahit sa huling sandali ng kanyang paglisan. Masakit pa rin para sa akin ang pagkawala ng aking pinakamamahal na lola. Hindi pa rin ako makamove on dahil sa kabila ng hirap ng kanyang pinagdaanan sa malubhang sakit ay ipinakita niya sa akin na lumaban siya hanggang sa kanyang huling hininga. Napakalungkot lamang isipin na hindi na namin siya makakapiling, na hindi na ko na madarama ang pagmamahal ng isang taong wagas kong magmahal. Nakatatak pa rin sa aking puso't isipan ang mga alaalang kailanman ay hindi ko makakalimutan at ito'y mananatiling buhay sa akin. Kasabay ng paglisan ng isang taong lubos kong minamahal, ang saya, pananabik at liwanag ay tila ba lumisan din kasabay niya. Ngunit, hindi ko hahayaang manatili sa dilim. Pinapangako kong tutuparin ko ang aking pangarap dahil sa pangarap na ito, minsay naging kasama ko siya sa pagbuo nito. Siya ang isa sa pinakamagandang dumating na regalo sa buhay ko dahil siya ang naging sandigan at karamay ko sa lahat ng bagay. Sana ang kwentong ito ay magparealize sa iyo na kapag ang oras ay naubos, kahit na anong habol mo ay hindi ka na makakapagpuno.